Nakakuha ng bagong dashcam video ang NBI kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maaari umanong huling pagkakataon na itong makita siyang buhay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Matapos manghingi sa publiko ang NBI ng mga dashcam videos at pictures, sinasabing substantial sa kanilang investigasyon ang dashcam video na ito na nakuha ng GMA Integrated News sa pagkamatay ni DPWH Yusek Catalina Cabral sa timestamp na 15:25:37 noong December 18, 2025. Makikita si Cabral na nakaupo na sa baba sa pagitan ng dalawang concrete safety barriers. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Meron kami nakita na very substantial. Isang dashcam footage na nagsasabi at nagpapakita kay Yusek Cabral na nakaupo na doon sa pinakababa. Yung mga previous kasi na mga footages at pictures na pinakikita, para siyang nagsa-sightseeing. Nandun nakaupo siya sa barrier o kaya naman nakatayo siya with the vehicle. Siya na lang mag-isa. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. So that would only prove among others na wala talagang kasama during the time that she was last seen alive. Ayon sa NBI, mas binigyang linaw ng bagong dashcam video na ito ang totoong nangyari sa huling sandali ni Yusek Cabral. Ang nakuha po namin na footage which was examined frame by frame, suggest na nandoon na po siya sa baba. Doon sa footage po na nakuha natin, nandoon pa yung coordinates and the particular date and time kung saan makikita kung anong oras siya nandoon. When the agents visited the coordinates, nag-match po ito dun sa lugar kung saan na-recover ang kanyang body later on. Dahil sa bagong development na ito, mas maliwanag daw ang nangyari. Kaya po importante ito because sabi ko nga kanina, it's a different one dahil nandun na siya sa baba. Consistent or compatible to the statement earlier given by SILG Remulla na nagsasabi that the injuries sustained were consistent with somebody na nagpadaos-dos. Base doon sa picture na makikita, yung pwesto niya parang about to go down at magpapadaos-dos. We were able to examine as well footages subsequent to the date and the time na nandoon sa nakuha naming footage at wala na po siya. So meaning to say that must be the last time that the body was actually found alive. Ang kinuwang fingerprints ng PNP mula sa isang na-recover na cadaver sa may bahagi ng Cannon Road, ikinumpara sa hawak naman na fingerprints ng NBI mula sa kanilang database sa kanilang clearance section para matukoy ang pagkakakilanlan ng nakuhang bangkay. Ginamit po nila na basis for comparison ay mga fingerprints provided by the NBI. And the examination proved among others na yung fingerprints appearing on the samples and the fingerprints of the cadaver recovered matches at dun nga po kay Yusek Cabral. Ayon sa NBI, importante rin sa kanilang investigasyon ang mga na-recover na gamot kontra anxiety at mga patalim na na-recover sa bag ni Cabral. The product literature of these medicines suggests that these are actually being taken by somebody who suffers from sleep and anxiety disorders, which, again, according to the product literature, prolonged use would be able to develop feelings of suicide or suicidal tendencies. Napaka mamahaling bag, pero merong dalawang kutsilyo. Now, our NBI car, coordinated with our Forensic Chemistry Division at sa aming Behavioral Science Division, kung saan nag-conduct ng examination and lumalabas na totoo nga na ang mga medicines na ito ay nagpapatunay na ang mga nagte-take ng ganitong klaseng medicines together with the possession of these bladed weapons would be indicative of a person who is suffering from stress and potentially may develop feelings of suicide or suicidal tendencies. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.